Diyos ko, kaawa-awa naman itong puppy na nakita ni Mother. Buti na lang handa siya at may dala siyang dog food. Grabe nasaksihan ni Mother ngayon kasi nakaparking lang siya dito sa Gedli. Tapos ito yung nakita niya. May nakita nga siyang puppy dito na pagala-gala. Tapos tingnan nyo, wala na talaga siyang balahibo. Grabe naman kasi talaga ang galis, guys. Ang bilis niya makakalat, lalo na nga sa mga ganito na pagala-gala lang yung mga doggies. Bumaba rin nga agad si Mother dyan. Tapos gumawa siya ng pagkain para sa doggy na yan. Sakto rin naman kasi na may dalangan dog food si Mother dito kay McQueen. Sabi ko naman sa inyo, palagi may dog food dito. Sakto rin nga naisip ni Mother na meron siya nakatagong ready-made na pagkain na dito. As in dog food siya na may ulam. At yan nga siya, guys, tingnan nyo, may kasama pang kutsara. Ginawa daw kasi ni Mother yan kagabi para kay Mama Dog. Nilagyan niya pa talaga ng ulam. Kaso hindi na nga daw bumalik si Mama Dog. Kaya sabi niya tatago niya muna dito kay McQueen para hindi makain ng ibang aso. Pag sineswerte ka nga naman, sakto nakita niya itong doggy na to at may makakakain rin ito. Actually, hindi na niya naalala na dala-dala niya itong pagkain na to. Kasi nga ngayon lang niya naalala na may dala pala siyang pagkain sa likod ni McQueen at in fairness, nakakain rin ang doggy na to ngayon dahil nga dyan. Grabe rin ang itsura niya, guys. Tingnan nyo, talagang mapula-pula na rin yung balat niya. Siguro nga dahil sobra-sobra na rin talaga yung galis niya. Nakakalungkot lang na may mga doggies pa rin na umaabot sa ganitong sitwasyon na hindi talaga naagapan ng kanilang mga owners. Nung time nga na to, si Mother nakaparking lang dito sa gilid kasi hinihintay nga kami since nag-aanak nga kami sa Binya. Wala rin kasing mahanap na maayos na parking si Mother ng sasakyan, kaya naman dito lang siya nagpark sa gilid. Tapos sakto nakita niya tong puppy na to. At least kahit papano rin nakakatulong tayo sa kanya kahit sa pagkain lang since hindi rin naman tayo natin siya basta mapupuntahan. Sa Bawan pa kasi talaga ni Mother nakita to since dito nga kami dumayo ngayon at sa totoo lang malayo siya mula sa amin. Baka rin nga may mag-comment siya na bakit hindi na lang kinuha at ni-rescue. Hindi rin po kasi talaga tayo basta-basta pwedeng kumuha. Unang-una, hindi rin natin kasi alam kung kanino ba yung doggy na yun, kung may nagmamay-ari ba sa kanya. Anyways, iniwan na rin nga siya ni Mother dyan at pag-uwi nga ito yung nadat na ni Mother. Pinalabas na nga muna ulit itong si Mazda para mangulit-ngulit siya dito sa labas. Sakto kasi nung time na to, andito rin kami ng Junakis ko at sabi ko may kipagkulitan ako kay Mazda kasi napapanood ko nga sobrang likot niya. Pero Diyos ko, ang batang to, nung makakita ng laruan nako, hindi na kami pinansin. Nako, sinasabi ko sa inyo, yung laruan na lang talaga na yan yung nilaro-laro niya at hindi niya talaga tinigilan niyan. Nakakaloka, diba? Kasi iniintay ko talaga siya para nga makapaglaro kami. Kasi nga alam niyo naman, yung kapatid nitong si Mazda nasa akin. Yes guys, pares kami binigyan ni Mother ng tig-isang puppy ni Sir Gaymond. Bale, ang nasa akin nga ay yung kapatid ni Mazda na copper na si Blue. Anyways, kita niyo rin nga nag-aaway sila ni Ate Bibo nila kasi naman yung laruan na nilalaro ni Mazda kay Ate Bibo po yan. Inagaw lang talaga yan ni Mazda kay Ate Bibo, kaya naman galit si Ate Bibo at pilit niya kinukuha kay Mazda yung toy. Pero syempre, bibigay ba naman ni Mazda? Hindi. Pareha silang madamot, kaya ayan, nag-aaway talaga sila at sinasabi ni Ate Bibo kay Kuya Jomar na kuhanin nga daw yung toy. Di naman basta-basta makuha ni Kuya Jomar kasi hindi talaga yung bibitawan ng bata at itatago niya talaga yan sa kanyang bibig. Tingnan nyo nga dito, todo iwas siya and gusto rin na rin naman kasi talagang kuhanin ni Kuya Jomar nyo kasi baka nga daw malunok pa yan ni Mazda. Pero in fairness naman sa bata, marunong siya ha kasi hindi talaga niya nilulunok at pinipilit lang talaga niyan laro-laruin at kut-kut-kut-kutin. Lumapit na rin nga kami ng Junakis ko kay Mazda dyan para makita nga kung papasinin niya kami. Kaso tingnan nyo, lumayas talaga siya. Ang kulit, diba? Ang talino rin nga niya kasi kapag lalapit nga si Ate Bibo ay tumatakbo na rin nga siya kasi alam niyang inaagaw ni Ate Bibo sa kanya yung toy niya. Tinry rin nga ni Kuya Jomar nyo na papiliin si Mazda kung kaliwa or kanan ba since tinago niya nga yung toy sa kamay niya. Kaso hindi talaga makita ni Mazda. Nakatuwa rin naman ang Mazda natin kasi sobrang liit pa talaga niya nung dumating siya sa atin na tingnan nyo unti-unti na rin siyang lumalaki. Habang busy naman pagkukulitan dyan, andito na naman itong si Mama Dog. O diba sabi ko sa inyo, mayat-maya na talaga dito sa atin si Mama Dog. Automatic nga kapag andito siya, nanghihingi na siya ng pagkain. Kaya dali-dali si Mother talagang gumagawa. Problema lang talaga sa atin, minsan hindi na talaga tayo nagkakaroon ng tirang kanin. Buti na lang nung time na to, may tira pa. Yun nga lang, kanin lang talaga yung tira. Kaya naman si Mother sabi niya mag-wait nga daw muna. Itong si Mama Dog. Sinenyasan pa talaga niya ng wait si Mama Dog dyan. Tapos saka nga siya tumakbo dito papasok sa loob ng mansyon. Talagang naabala pa nga siya dyan kasi naman pinatay niya pa yung speaker na yan. Tapos saka siya dumiretso dito sa ref para maghanap nga ng ulam. Yun nga lang, wala siya nakitang tirang ulam dyan guys na pwedeng ipakain kay Mama Dog. Kaya naman tumakbo ulit siya papabalik dito sa kabila. No choice na nga siya nung time na to kaya naghanap na nga siya ng mga dilata dito sa stock namin. Tapos ang napili nga niya ay itong 555 caldereta. In fairness, naubos rin naman ni Mama Dog yung binigay na pagkain ni Mother John. O diba, ang sarap rin kasi ng ulam